Tumingin sila sa gilid, napapalibutan ng mga kamay ng kanilang mga kasamahan na bumabalot sa katawan ni Hoyle, at naalala ang sinabi ng babae. Sinabihan siya nito na protektahan ang syudad na ito. Jeonju Gate, ang unang raid squad ng KR Hunters, 58 katao at walang nakaligtas. Hindi alam ang sinapit ng pangalawa at pangatlong squad, at itinaas ang antas ng gate sa red level. Walang katiyakan kung kailan muling atakihin ang Jeonju Gate. Makaraan ng ilang sandali, bumagsak ang isang martilyo sa lupa ng may matinding lakas, lumikha ng ulap ng alikabok sa paligid. Ang pinuno ng Golden Lion Guild, si Huang Jiamchu, nakangiti habang nakahalukip-kip, ay nagsabi na tulad sa video, pangit ang panahon dito. Lumingon si Deputy Huang Yauna na may mabagsik na tingin at sinabi na hindi sila papasok sa syudad. Habang lumalalim sila sa loob, mas tumataas ang posibilidad na lilitaw ang isang fighter tank. Isang miyembro ng Mage Tower, si Gil Taesung, na may suot na sunglases sa ilong, ay tumingin sa kanila at sinabi na gaya ng napagkasunduan, dadalhin nila ang Wisdom Jewels sa Mage Tower. Ang lahat ng natitirang gantimpala at 60 bilyon na cash ay mapupunta sa Golden Lion Guild. Tumingin sila sa gilid, napapalibutan ng kanilang mga kasamahan. Sa gate ng Jeongju Sports Complex, naroon ang 49 na miyembro ng Golden Lion Guild, isa sa pinakamahusay na guild sa Korea, at 49 mula sa Mage Tower. Dagdag pa rito, mula sa Korean Hunters Association, sina Hari at Leon. Nagsimula ang ika-4 na raid sa gate ng Jeongju Sports Complex. Pagkaraan ng ilang sandali, puro mga guho ng gusali na lang ang makikita sa gate. Sa base camp ng ika-4 na raid sa Jeonju Gate, isang lalaking nakatayo malapit sa malalaking kahon ang nagtanong kung bakit ganito ang nangyayari. Si Hari, may pag-aalalang nakahalukip-kip, ay nagsabi na nag-aalala siya na baka mauwi sa masama ang lahat. Pawisan ang mukha niya habang nakayuko siya, idinampi niya ang daliri sa pisngi at sinabi na sa totoo lang, mas mabuti kung mareresolba ang lahat ng hindi kinakailangan ang paglahok ng kanyang kamahalan. Pero sa kabilang banda, kung hindi makikialam ang Hari, hindi rin siya magkakaroon ng pagkakataong gumawa ng pangalan para sa sarili niya. Si Leon, nakangiti at nakapikit, ay nagsabing tama, iyon ang pinakamagandang solusyon. Ang hindi paglahok ng Lionheart King sa laban ay nangangahulugan na hindi ganoon kahirap ang trabaho. Tinanong niya kung ano sa tingin ni Hari ang papel ng hari sa isang kaharian. Si Hari, na may interesadong mukha, ay nagtanong, hindi ba para mamuno? Sumagot si Leon na natural na ganoon, pero pwede rin naman na ibang tao ang gumanap sa papel na yon. Kung ang isang tao ay hindi gaanong maraming kakulangan, posible naman ito. Si Hari, nagulat at sinisinagan ng liwanag ng araw ang mukha, ay nagsabing, kung gayon, sa halip na mamuno, siya ang nasa pinakaharap bilang hari ng mga kabalyero. Hindi niya natapos ang sinasabi dahil napahinto siya at napalakas ang boses ng mapagtanto ang ibig sabihin nito, kapag nakiisa ang hari sa labanan, walang sinuman ang makakapigil sa kanila. Gulat na gulat si Hari habang sinasabi na ang tunay na pamagat ng hari ay Lionheart. Ngunit pinutol siya ni Leon na may seryosong tingin, sinabing ito na ang huling kuta. Ang paglahok ng King Lionheart sa laban ay isang kahihiyan para sa mga kabalyero, ipinapakita ang bigat ng sitwasyon. Dagdag pa niya na sa pagkakataong ito, hindi lang mga mahihinang kalaban ang kaharap nila, kaya pati ang hari ay kailangang magsikap. Pumikit si Leon at ipinatong ang kamay sa kanyang hita, iniisip kung kailan siya muling magkakaroon ng tahimik na gabi. Itinaas ni Hari ang mga kamay, may lungkot sa mukha, at nagtanong, magiging maayos ba ang lahat, lalo na't kasama natin si Srank Jongkiel at isang mago. Tinanong ni Leon, seryoso ang mukha, hindi ba ikaw ang nagsasabing sila ay mga hunters? Aminado siyang malalakas nga sila kumpara sa ordinaryong tao. Ngunit si Leon, na may nakakatakot na tingin at kumikislap na asul na aura sa mata, ay nagsabi na hindi nila alam ang totoong digmaan. Tinanong niya kung ligtas pa ba ang labas ng lungsod. Mula sa itaas ng isa sa mga gusali, pinapanood sila ni Yak. Tinanong ni Leon kung kaya ba sila masyadong kumpiyansa dahil lamang sa 3 karanasan. Tinawag nila ang sarili nilang raiders. Natutunan lang ba nila ang pattern ng mga halimaw at basta na lang nagpasya na umatake? Malakas niyang sinabi na may mabigat na ekspresyon, nakatawa-tawa yon. Nag-isip si Hari, gulat ang mukha. Idinagdag ni Leon na dapat silang kumilos ayon sa sitwasyon, hindi laging nakabase sa pattern. Nilagay niya ang daliri sa kanyang baba, nag-isip at nagsabing, mukhang ang nilalang na yon, si Yak. Bago pa man niya matapos ang pagsasalita,
isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw malapit sa mga gusali at nagsisigawan ang mga tao, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Leon na siya ay isang likas na mandirigma. Sa alaala ni Yak, isang babae na dumadaloy ang dugo mula sa kanyang bibig ang iniunat ang kamay niya at humingi ng paumanhin, sinabing hanggang dito na lang siya. Nakiusap siya kung maaari bang tuparin niya ang kanyang huling kahilingan. Nag-abiso ang system window na ito ang huling utos ng Yak Artikulo 10253, kailangan niyang patayin ang lahat ng lumalabag na sumasalakay sa syudad. Si Yak, na nakaupo sa isang kalapit na gusali, ay nagpaputok ng napakaraming bala ng apoy patungo sa mga tao. Ang mga kasapi ng guild, may takot sa kanilang mga mukha, habang nakatayo sa gitna ng mga pagsabog, ay malakas na nagsabi na ito ay isang yak spinner at kailangan nilang magtago. Si Yak, na may pulang aura mula sa kanyang mga mata, ay sumigaw ng isang bagay sa sarili niyang wika. Tumingin si Yak sa unahan gamit ang sensor sa kanyang mata, hinahanap ang mga tao. Ang kanyang mekanikal na sandata ay naglabas ng matinding liwanag ng kidlat. Pumutok siya ng isang dambuhalang agos ng asul na enerhiya sa isang gilid. Nagkubli ang mga miyembro ng guild sa likod ng mga pader ng gusali, sinusubukang umiwas sa malakas na pagsabog na naganap malapit sa mga pinto. Ang agos ng enerhiya ay umikot at naging isang malaking bola, kinokolekta ang maitim na usok sa paligid nito. Isang lalaki ang tumingin sa unahan na may takot sa mukha at nagsabing, ito ay isang sumpa. Anong klaseng halimaw ito? Isang kamay ng tao ang umabot mula sa mga guho ng gusali sa gitna ng usok. Nag-abiso ang system window na nagkaroon ng aksyon na nagdulot ng 23% na pagkawala sa mga hindi kilalang mananakop. Ang energy charge ni Yak ay nasa 48%. Si Jomchul, hawak ang isang napakalaking martilyo, ay tumalon papunta kay Yak na nakatiklop ang isang binti. Itinaas niya ang kanyang sandata na may galit na ekspresyon at nagsabing, mamatay ka. Matinding hampas ang ibinigay ng guild leader kay Yak gamit ang martilyo, at isang malakas na pagsabog ang yumanig sa katawan ni Yak. Si Yak, na may sirang bahagi at may naglalabas na kidlat mula rito, ay nagtanong ng isang bagay sa sarili niyang wika. Nag-abiso ang system window na ang pangunahing koneksyon ay nasira na, tumaas ang internal pressure, at nabago ang mga prioridad. Kailangan niyang patayin ang hindi kilalang life factor. Si Jomchul, may malisyosong ngiti sa mukha, ay mabilis na tumingin sa kanya, at malakas na sinabing huli na ang lahat para sa piraso ng bakal. Ang anak ni Jeom, na may iritado at matalim na tingin, ay tumingin pababa habang naglalabas ng malakas na dilaw na aura. Inunat niya ang kanyang kamaong nakasara, at mabilis na tumalon papunta kay Yak na may layuning umatake. Malakas na sinisigaw, sinabi ko nang huwag mo akong tawagin sa pangalang yon. Isang maliwanag na agos ng enerhiya ang tumama sa lupa, pinasabog ito at naglikha ng matinding pagsabog sa lugar ng pagbagsak. Sinabi ni Gil Taesung na maayos nilang naitali si Yak. Si Yak, nakahiga sa gitna ng mga guho ng gusali at naglalabas ng liwanag ng kidlat, ay malakas na nagtanong ng isang bagay sa sariling wika. Isang maliwanag na agos ng kidlat ang tumama sa kanya, yumanig ang lupa sa ilalim niya. Si Gil Taesung, na may galit sa mukha, ay iniunat ang kanyang mga kamay pasulong, lumilikha ng kidlat at sinabing ipagpapatuloy niya ang pag-atake sa parehong paraan. Nag-abiso ang system window na ang emergency clearing ng overloaded wires ay isinasagawa, hindi gumagana ang radar system, at binigyan siya ng permiso na gumamit ng limitadong mga resources. Inilunsad ang ROE equipment sa loob ng lungsod at isinagawa ang targeted replacement. Ang threat level ni Guild Taesung ay itinakda sa 3, at ang clearing priority ay ang target na bagay. Mabilis na tumalon si Yak, nag-iwan ng sinag ng enerhiya. Malakas nilang sinabi na tumataka si Yak at kailangan nila itong habulin. Nagpaputok si Yak ng maraming bala ng apoy sa kanilang direksyon, pinupuno ang paligid ng mga pagsabog at usok. Malakas na sinabi ng mga kasapi ng guild na kailangan nilang pigilan si Yak. Si Gil Taesem, na may butil-butil na pawis sa mukha habang nakatayo sa ilalim ng agos ng mga bala, ay hawak ang isang dilaw na bola at malakas na sinabi na i-activate niya ang distortion field at dapat silang magsama-sama. Isang force field ang bumalot sa lugar kung nasaan sila, nagpapalaganap ng bugso ng hangin sa paligid. Tumama ang fire bullet ni Yak sa sphere at mabilis na lumihis papunta sa ibang direksyon. Tumingin ang lalaki sa unahan, at habang lumilingon kay Gil Taesem, malakas na sinabi na natataboy ng force field ang mga armor bullets. Itinaas niya ang kamay niya na may seryosong ekspresyon, iniunat ang dalawang daliri,
at malakas na sinabi na nag-react ang magic tool ng distortion force field at nakapanghihinayang gamitin ito ngayon. Nag-abiso ang system window na minomonitor ang anomaly sa risk factor. Inilunsad ang technical calculation. Natapos ang pagsusuri at ang kanilang scores ay 15, 37 at 11 at sinimulan na ang pag-atake. Tumingin si Gil Taesung sa lalaki na tinamaan ng sinag ng liwanag na may takot sa mukha. Iniisip niya na hindi ito maaaring mangyari. Na-analyze ba niya talaga ang anggulo ng pagkurba ng mga bala sa ganun kaikling oras? Paano niya ito nagawa? Mabilis na nagpaputok si Yak ng napakaraming fire bullets mula sa kanyang sandata. Bumagsak ang mga ito sa ilalim ng force field at maraming pagsabog ang yumanig sa loob nito. Ang lalaking napapalibutan ng mga sinulid, na may galit na tingin, ay humarap kay Gil Taesung at malakas na sinabi sa kanya na patayin na ang distortion field. Mahirap para sa kanya na hulaan ang punto ng tamaan. Isinulong ni Gil Taesung ang isang paa, itinaas ang kamay, at malakas na sinabi na pinapatay na niya ang field. Kapag nawala na ang field, kailangang tumakbo ang lahat. Si John Gil ay tumingin sa unahan na may seryosong ekspresyon at nag-isip, ano ito? Malakas siyang sumigaw sa lahat na huwag gagalaw at tiningnan siya ng mga tao na may gulat sa mukha. May mga nakasabit na light wires sa paligid nila sa buong lungsod. Nagtataka ang mga guild members habang nakatingin sa unahan at iniisip na imposibleng makatakas ng ganoon kadali. Kailan niya na-install ang ganito karaming wire? Naglakad si Yak sa ibabaw ng puting wire sa ilalim ng madilim na kalangitan. Itinaas niya ang kanyang sandata at pinakawalan ang isang agos ng kidlat sa wire. Nag-abiso ang system window na ang charge ay kinokonsentra. Tumingin si Gil Taesung sa unahan na may litong mukha at nag-isip paano ito nangyari. Nagtipon sila dahil sa field, ngunit pagkakamali pala yon, at sa ganitong sitwasyon, hindi na sila makatakas. Nag-abiso ang system window na tapos na ang charge. Tumingin si Yak sa gilid na may gulat na ekspresyon habang itinututok ang kidlat sa unahan. Malakas ang yabag ng mga kabayong stallion sa lupa, nag-aangat ng alikabok sa hangin. Nagtaka ang mga guild members, ito ba ay isang tunay na kabayo? Mabilis na tumakbo ang stallion papunta sa wire at sinunggaban ito ng kanyang mga ngipin, pinunit. Si Leon, na may ngiti sa mukha, ay inilapat ang kamay sa kabayo at sinabi na matagal na mula ng huli, ito ang kanyang matandang kakampi. Umupo siya sa stallion na may seryosong mukha, hawak ang mga renda. Nakaupo siya habang nakatingin sa unahan sa gitna ng mga naguguluhang tao. Malakas siyang nagsalita upang marinig ng mandirigma, isang walang takot na pagsalakay at isang pag-atake laban sa mga kaaway na mas marami sa kanila. Malakas na hiniling ni Leon na tanggapin ang papuri mula sa hari ng Leonheart. Sa kalmado niyang tingin habang hawak ang renda, mabilis siyang tumingin sa malayo at sinabi na bibigyan niya ito ng karangalan na labanan siya sa isang duelo. Papayagan siya ni Leon na harapin ang pangunahing hari. Si Jomchil, na may butil-butil na pawis sa mukha at kinakagat ang labi, ay nagtataka, tuluyan na ba itong nababaliw? Si Yak ay gumagapang sa tabi ng pader habang nakatingin sa kanila at nag-abiso ang system window na nagsimula na ang speed weapon time setting. Power 13%, danger level 0, sisimulan na ang pagsira sa hindi tukoy na organismo. Hinugot ni Leon ang kanyang sibat na may seryosong ekspresyon, nakasakay sa stallion, at lumingon sa kanyang kakampi na sinabihan niyang kailangan nilang tumakbo. Pinaputukan sila ni Yak, ngunit tiningnan ito ni Leon na may galit at malakas na sinabi na hindi matutumba ang isang kabalyero sa isang duwag na ranged weapon. Mabilis na sumugod si Stallion patungo sa pinanggalingan ng putok at inilagay ng bida ang kanyang sibat sa unahan. Nagbigay si Leon ng isang napakalakas na hampas na nakasira kay Yak. Sa isang kisap mata, huminto sa paggana ang high-functioning artificial intelligence ng Yak Spinner. Ang pangyayaring nasaksihan nila ay hindi kayang ipaliwanag ng lohika. Tumingin si Leon sa unahan na may mapanlibak na tingin at sinabi na siya ay malakas. Pinahalagahan ni Yak ang sandata sa kanyang mga kamay, ito ay isang sinaunang sibat ng kabalyero. Bagaman mabilis ito, may limitasyon ang bigat nito pagdating sa tibay ng impact. Danger level 0, isang banta na hindi na kailangang harapin pero maaari pa ring matumba sa isang putok. Sa ganoong paraan, gumawa si Yak ng isang desisyong hindi na mababawi. 3 segundo bago ang tunog na yon, isang mahinang kalasag ang nabuo sa paligid ng katawan niya. Isang pattern na iba sa mga naunang naitalang fenomenon at ang tinantyang saklaw. Matapos protektahan ang sarili mula sa banggaan ng mga bala at marating ang tinantyang saklaw ng baril,
inalis ni Leon ang banta ng susunod na atake. At isang segundo bago siya tumalon palabas, hindi siya naipit sa proseso ng sagupaan at pagpigil, kundi nakuha niya agad ang resulta, tumalon siya palabas, walang paliwanag sa proseso. Isang kakayahan na madaling ginagamit ng lahat ng makapangyarihan sa banal na kopang. Isang milagro ng pinakamalakas na sandata ng sangkatauhan. Isang batas na ipinataw sa mundo. Isang banal na batas ng protektibong hadlang laban sa mga palaso, na tinatawag kapag kinakailangan mong makalusot. Isang malakas na agos ng enerhiya ang bumagsak pababa, pinasabog ang paligid. Si Leon, nakasakay sa kanyang kabayo, ay tumalon sa gitna ng mga guho at maitim na usok. Nag-abiso ang system window na imposibleng magsagawa ng pagsusuri. Si Yak ay nakahandusay sa mga pira-pirasong bahagi ng sirang gusali, nagpapakawala ng maliwanag na kidlat. Nag-abiso ang system window na tumaas ang antas ng banta ng kalaban. Ang danger level ni Leon ay nadagdagan at kinakailangan na niyang lisanin ang battlefield. Binuksan ni Yak ang likurang bahagi ng kanyang katawan at mabilis na lumipad pasulong, nagpapalabas ng malalakas na ihip ng hangin. Ang bida, na may gulat sa mukha at hawak ang kanyang sandata, ay tumingin pababa sa gitna ng kulay abong usok. Tiningnan niya ang natitirang bahagi ng katawan ni Yak sa lupa, na naglalabas ng kidlat, at sinabi na nakatakas ito. Sa mga alaala ni Yak, may isang babaeng nagsabi na kailangang protektahan ang lugar na ito. Hiniling niya na huwag hayaang may makalapit dito. Bumalik si Yak sa kasalukuyan at ang malaking bahagi ng kanyang makina ay bumagsak ng malakas sa lupa. Nag-abiso ang system window na imposibleng gamitin ang night vision. 5 bala ng standard ammunition ang maaari pang gamitin. 36 na bala ng improvised ammunition. Isinasagawa na ang preliminary disposal. Maaaring gumamit ng 60 baril na walang nakakabit na mga armas. Kinakailangan ng produksyon ng 657 rounds ng improvised ammunition. Isinasagawa rin ang diagnostics ng auxiliary connections para mapunan ang supply. May imbalance sa paggamit ng damaged ammunition si Yak. Hazard level 5, pinaghihinala ang bagong biological weapon ng mga puwersa ng kaaway. Isinasagawa ang adaptation upgrade. Maraming kidlat ang kumalat sa iba't ibang direksyon mula sa mga mechanical devices sa loob ng gusali. Naalala ni Yak ang babae na nakatingin sa unahan at nagpapasalamat sa kanya sa pagliligtas ng lungsod. Lumabas siya sa alaala at ipinatong ang kanyang mechanical na paa sa sahig. Nag-abiso ang system window na isinasagawa ang full strategic upgrade. Ngayon ay maaari na niyang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Naalala ni Yak kung paanong sa may gate ng Jeonju Sports Complex, sa gitna ng lungsod ng Block G, isang lalaki na may litong ekspresyon ang nakatayo sa gitna ng kulay abong usok at wasak na syudad at sumisigaw sa lahat na huminto. 250 metro sa unahan, sa kabila ng alley, makikita ang kanyon ng halimaw na yon. Isang kabalyero na may butil-butil na pawis sa mukha, hawak ang espada, ang nagsabing dapat dahan-dahang umakyat ang mga long-range fighters sa kabilang gusali. Ang iba naman ay dapat manatili sa pwesto para maghintay, kung sakaling mapansin sila ng halimaw na yon, kailangan nilang maging handa. Ngunit bago niya matapos ang pagsasalita, lumingon siya sa gilid. Lahat ng kanyang mga kasamahan ay nakahandusay na sa lupa, naputol ng mga linya ng pangingisda. Tumingin ang kabalyero sa kanila na may takot sa mukha at sinabing, "Ano ito?" At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng comment sa ibaba. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button at ang bell icon para updated ka sa susunod nating content. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi.